Words of wisdom for today. Kapag nasasaktan ang sangkalangitan, umiiyak, humihikbi, nagdurusa ang sanlibutan. Ngunit, kapag masaya, nagagalak, natutuwa ang sangkalangitan, nagagalak at nagdiriwang ang sanlibutan. Ano pong ibig sabihin, mga kapatid? Ang bawat nangyayari sa mundo ay nakadepende po yan kung paano tayo mamuhay bilang tao. Kapag namuhay ang tao nang hindi sumusunod ng naayon sa kalooban ng Diyos, may consequence po yan. Sa panahon ni Noah, kaya dumating yung baha dahil laganap yung kasamaan. Kaya nga, kung babasahin natin sa Genesis, in book of Genesis 6, starting 5, nakita ni Yahweh na laganap na ang kasamaan ng tao sa daigdig. At puro kasamaan na lamang ang palaging nasa isip nito. Kaya't labis na ikinalungkot ni Yahweh na nilikha pa niya ang tao. Kaya dumating ang baha. Pero bago dumating ang baha, meron pong mensahe si Noah. Magsisi kayo, talikdan ninyo ang iyong mga kasalanan at kayo ay maliligtas. Paniwalaan ninyo ang Diyos. Pero for 120 years na nangaral si Noah, walang nagsisi. Ano nangyari? Napahamak sila. So kung babasahin natin sa aklat ng 2 Chronicles 7:14, kung ang aking bayan na tinatawag sa pamamagitan ng aking pangalan ay magpakumbaba at dumalangin at hanapin ang aking mukha at talikuran ang kanilang masamang mga lakad, aking ngang didinggin sa langit at ipatatawad ko ang kanilang kasalanan at pagagalingin ko ang kanilang lupain. Pagagalingin po ang ating lupain. Ibig sabihin, yung dating may sakit, karamdaman na lupain, magkakaroon ng kagaanan, kagalingan. Kung sino man ang naninirahan dyan na may sakit, karamdaman, ay magkakaroon ng kagalingan. Sino man naghihirap na nakatira dyan ay magkakaroon ng kasaganahan, magkakaroon ng blessing. Why? Kung magpapakumbaba tayo, isisik natin, hahanapin natin ang presensya ng Panginoon. Kaya huwag ho natin kalimutan magbasa pag nilay-nilayan ang salita ng Panginoon. Bakit? Sa bawat pagsunod ay may pagpapala at sa bawat pagsuway ay meron pong consequence. For every obedience, there is a reward. And for every disobedience, there is a consequence. Piliin natin kung ano ang makakapagpasaya, magbibigay kaluguran sa harapan ng ating Panginoon. At huwag ho natin siyang bigyan. Huwag ho natin siyang bigyan ng sakit ng kalooban. Mamuhay tayo ng naayon sa kanyang salita. Lumakad tayo ng may karangalan, pagmamahal sa kanya at pagmamahal sa kapwa. Napakabuti ng ating Diyos. Mahal niya tayo. Be wise, mga kapatid. Alpha and Omega, the beginning.